po yun, marami po yun, marami po hindi nakakakilala sa akin. Since nung pumunta po ako dito is first time ko itong magpipreach. Dito. First time ko. Okay. Yes po, sabi nga po ng Pastora Da, ako po yung asawa ng napakapoging pastor ni Laya. Amen! Sa mata ko lang yun, ewan ko sa mata nyo. Amen! Glory to God po. Isa pong papuro sa Panginoon na privilege na ibinigay po sa akin na magbahagi po ng salita ng Diyos. Okay po. Amen. Okay. Umpisa po tayo dito. Let us pray. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to deliver us to the captives, and recovering sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable years of the Lord. Amen. Glory to God. Iyan po yung I am declaration. Okay, let us pray. Heavenly Father, thank you po Panginoon sa araw na ito, O God, na kayo talagang dinisenyo para sa aming lahat. Salamat po Panginoon na kami po ay nakarating dito ng safe and sound. Salamat din po Panginoon sa bagong umaga, bagong blessing na iyong inihain sa amin sa araw na ito, O Diyos. Salamat po, O God, na binigyan niyo po ako ng privilege, Panginoon, upang magsalita in behalf of you, O God. Thank you, Lord. Andito po ako, nagpapakumbaba, O God. Gamitin mo lang po ako, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong likuran, O God. At Lord, kayo yung makita sa akin at hindi ang sarili ko, O God. Kayo yung maitaas at hindi ako, O God. Panginoon, i-guide niyo nga po ako. Patuloy niyo nga po bigyan ng wisdom, O Diyos. Maging Panginoon sa mga kapatiran, O God. Patuloy niyo nga po sila bigyan ng spiritual ears at i-open mo nga po ang kanilang mga heart, O God. At Lord, lahat kami, Panginoon, ay maintindihan ang nais mo para sa amin. Marami pong salamat. Lahat na ito tinatas ko sa iyo nung may papuri, pagsambay po sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung iba pong nakakakilala na sa akin ay magbibihid po ako ngayon. Okay po. Kanina po, ang ganda talaga nung ating Bible study. Sabi ko nga, pray na lang tayo, huwag na tayo mag-preach. Kasi po is, kumbaga po, naumpisahan po doon. So, ang galing ng Lord, no? At saka yung mga kinanta ng ating Ate Marie, talaga pong naaayon po doon sa ibinigay. Nung sinabi po ni Alan, supposed to be po talaga, siya po talaga ang nandito ngayon. Ito po yung preaching niya. Dahil nga po, siya po ay nasa convention ngayon. Di ba? Ang mga asawa, taga-salo. Sinalo po. Yung malaki po dapat, naging maliit. Pero glory to God pa rin po. At sabi nga niya, ikaw ang mag-preach. Sabi ko, wala siya. Pero, alam niyo po, aminin ko, na-correct po ako ni Paschi. One time po, nag-uusap kami ni Paschi. Talagang, I'm sorry talaga sa Lord na nagre-reklamo na po ako. Dumating na po ako sa panahon na nagre-reklamo na ako, dapat. Di ba, ano po ba sa isip yung bakasyon? Di ba mag-enjoy? Pero dahil nga po, may pinagagawa ang Lord, sabi nga ni Paschi sa akin nung nag-video call kami kasi talagang sabi niya, nanay, kaya ka pinapunta dito. Diba? Wala kang karapatan palang magreklamo. Oo nga pala. Siya pala nagbigay nung ko. Kung hindi pala copy pray nung mga
sa prayer meeting, hindi ako makakakuha ng visa. Kahit anong gawin natin, kung ayaw ng Lord, hindi mapangyayari. Pero sabi ko kasi sa prayer ko nga pala, your will be done. Kung gagamitin mo ako, kaya inirecall sa akin. Pero hindi alam ni Paschi yun na yun yung prayer ko. Sige Lord, Lord, itago mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang mangusap para sa amin lahat. Kasi hindi lang po para sa akin to, hindi lang po para sa inyo, para po sa amin lahat. May tanong ako, sino po dito yung dugay ng Kristiyano? Dugay. Matagal. Yes, matagal. Mga 20 years. 15. 10. 5. 5. Mga 1 year. 1 year. 1 year pataas. Diba? O, mga months lang, mga months. Ay, lahat kayo ngayon lahat? Hindi. Pero lahat tayo nakatanggap sa Lord. Amen? Lahat tayo tinanggap natin ang salvation. Amen? Okay. Sige po, ako po ay nasa 25 years ng Kristiyano. Sa Pilipinas po ko. Sino dito yung tumating na dati ng Kristiyano? Amen. Amen. Sino po yung dito lang nakakilala? Paano iba? Dito lang kayo nakakilala. Amen. Amen. Sino po ang may asawa? Amen. Kahit hiwalay, may asawa pa rin yan. Sino? Sino? Amen. Siyempre, hiwalay kasi nasa Pilipinas. Alam mo sabihin niyo na wala kayong asawa dito. Siyempre, dito wala. Pero sa Pilipinas meron. Di ba? Sino mga dalaga? Yung mga lalaki, mag-iispatan. Sino mga binata? Wala lang si Pastor. Isang Binata. Binata. Yung binata sa Pilipinas, binata rin dito. Yung pure. Amen. May nag-iisa tayo. Nag-iisa lang yan ha. Nag-iisa lang. Ang dalaga madami. Tama? Okay. Madaming dalaga, nag-iisa lang ang binata. I-note nyo to ha. Pag may nanligaw sa inyo, at hindi si kuya yon, ibig sabihin, laglag yon. Amen. Amen. Kasi, isa lang tumaas eh. So, ibig sabihin, yung isa lang ang tumaas, siya lang ang may karapatang manligaw. Amen. Ha? At yung mga dalaga, yun lang ang may karapatang ligawan. Amen. Maganda na po yung nagkakaintindihan tayo. Laro ba? Laro. Ha? Kasi baka mamaya, maligwak tayo, nakakilala na tayo sa Lord. Amen. Amen? Okay. Ito po. Ang pamagat ko po ay... sige. Dahil po ako ay apat ang mata, palitan po tayong magbasa. Amen. Bukod sa apat ang mata ko, hinihingal pa ako. Amen. Okay po. Ako una, kayo susunod hanggang sa matapos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay hango sa Marcos 13, 34, 37. Ang katulad dito ay isang taong naglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain. At inutusan niya ang tanod na magbantay. Okay. Ngayon din naman, magbantay kayo na dahil kailangan natin ang Panginoon sa bayan. Iwasan sa pagsisilip sa ating gabi, sa madaling araw o kaya sa umaga.
Baka siya'y biglang dumating at marat ng kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Amen. Amen po. Ang title po natin is Walang Nakakaalam ng Oras o ng Araw o Oras. Nakakatakot. Diba? Parang yung pastor, parang yung end of the world. Diba? Pag inisip nyo. Pero totoo po yun. Mas mabuti pa nga tayo eh. Umalis tayo sa Pilipinas eh. Alam kung kailan tayo babalik. Amen? Amen. O sige pa. Nung pumunta po tayo, pansinin nyo pa, pansinin nyo. May 3 habilin. Ano yung mga 3 habilin? Kanya-kanya gawain, magbantay, maghanda. O, diba? May iniwan. Tayo, nung pumunta kayo dito, unang-una, ano ang dahilan nyo? Bakit kayo pumunta dito? Trabaho. Para? Kanino? Pamilya. Pumunta kayo dito para sa pamilya nyo, di ba? Amen. Dream nyo yun eh. Dream nyo yun. Kasi ano, para mabigyan natin ng magandang buhay ang pamilya natin. Amen? Hindi para magkapamilya ng bago, ha? Bibigyan natin ng magandang buhay ang pamilya. Ang mga dalaga, ano? Para makatulong sa magulang. Amen? Kung may boyfriend, girlfriend, para magpakasal, hindi para iba ang pakasalan. Amen? Ngayon, nung tayo ay pumunta dito, ang dami natin bilang. Alam nyo, kay tatay lang eh. Siyempre, ang sasabihin ko dito, yung asawa ko, ano nga naman buhay ng iba? Diba? Kay tatay pa lang. Pagpunta niya dito, bali, bata-bata pa po ako ng konti. Papatapos ko sa matanda na. Sige sabihin natin, early 30s. Yeah! Pumunta pa ako siya dito. Alam niyo, ang dami niyang bilin. Ang number 1 niyang bilin is, huwag papabayaan ang pagsisimba. Kasi born again na po kami noon. Pangalawa, yung mga bata, yung bahay, yung pag-aaral, yung pera, etc. Ang dami. Kayo din siguro, ang dami niyo din bilin sa pamilya niyo. Amen? O wala kayong binilin? Marami. Diba? Pero marami tayong bilin. Marami tayong pangarap. Diba? Sasabihin, ingatan mo yung pagala, mag-ipon tayo, number 1 yan. Number 1, ang lumapit sa Lord, mahalin ng Lord at mahalin ng mga anak ko. Covered na lahat yun. Kasi kung mahal ko yung anak ko, aalagaan ko sila. Bibigyan sila magandang edukasyon. Lilinisin ko yung bahay para wag magkasakit yung anak ko. Kaya, lahat ng sinabi niya, 2 lang natandaan ko. At gano'n din ang sinabi ng Lord. Eto pa. Di ba nagtanong ako sinong nakatanggap sa Panginoon? Nung tinanggap po natin ang Panginoon, dahil tayo, ang physical natin tahanan, yung bahay. Amen? Yung bahay natin, physical natin yon. Nililinis natin yon. Tama, mali? Amen. Nililinis. May naglinis ba na yung dumi inilagay sa gilid? May naglinis ba na yung ilalim ng carpet doon isiniksik ang alikabok? Meron, wala? Meron. Hala. May naghugas pa ng pinggan. Eto madalas. Naghugas ng pinggan yung kawali, kaldero yung hinugasan. Meron. Meron yan. Amen! Amen. Pero yung Lord, Hugas ako ng pinggan na din. ano ba sa pagkakaalam ng tahanan ng Lord sa atin, sa buhay natin? Di ba yung heart natin? Nung tinanggap natin yung Lord, nilinis niya yung kasalanan natin. At dyan siya tumira. Diyan tumira ang Lord sa puso natin. Lagi nga natin sinasabi na tahanan ng Diyos yan. So kung tahanan ng Diyos yan, yung gagawin, nag-iwan siya
Dalawa. Si tatay kanina sabi ko, di ba ang dami? Dalawa lang ang natandaan ko. Ito yung iniwan niya, yung dalawang pinakamahalagang utos. Sa Matthew 22, 37, 39, ang sabi niya doon is, Amen? Tapos, ha? Wala dito noon. Wala dito noon. Mababait tayong lahat. Nakatanggap tayo sa Panginoon eh. Ang pinagyayabang na natin ngayon, si Jesus sa buhay natin. Amen? Hindi na natin pinagyayabang yung mga iPhone natin dyan. Yung bagong shoes natin dyan. Wala bang shoes in Mendes. Nasa yung gold mo na yun. Na? Ito yata. Amen? Amen. Kasalanan sa Diyos ang mayayabang. Kasi, ang pinagyayabang na niya ay sarili niya. Hindi na ang Panginoon. Amen? Kasakiman! Promise, alam mo, talagang ito, lalo na sa lupa-lupa. Diba? Patayan yan. Makikipagpatayan yan pagdating sa lupa. Sa amin lang, sa asawa ko lang eh, yung party niya, grabe problema eh. Pero glory to God po, nakuha ng asawa ko yung para sa kanya. Pero, kadalasan po talaga, may mga tao talaga na meron na gusto pa yung iba. May asawa ka na! Gusto mo pa yung iba! Amen! Ito po sorry, Daddy. Ito po kasi, biruan lang naman namin to. Yung ang bilis pagbunuan ng kwento. Yung, kailan ba yun? Namamasyal lang kami. May nakita kami isang tao. Nagawa na yun ang kwento, pero biruan lang naman yun na, siguro yan, ganito yan. Siguro, di ba? Maduming pag-iisip. At tayong lahat, hindi tayo exempted dyan. Minsan, ganun din tayo. Amen? O, sino dito malinis ang pag-iisip? Ayan. Guilty tayong lahat. Di ba? Guilty tayong lahat. Pagkainggit. Di ba? Pagkainggit. Kasalanan yung pagkainggit pala. Pagkainggit sa kapwa. Di ba? Kasi alam mo bakit? Bakit ka nagkakasala sa pagkainggit sa kapwa? Kasi gagawa ka na ng masama, maabot mo lang siya. Amen? Wala kang kakontentuhan. Di ba? Pwede, siguro, mainggit ka pero, yung parang nananaghili ba? Ganun din yan, inggit din yan. Yung parang, wow, pero, ang maganda kong gawin mo doon, magsikap ka, humingi ka ng tulong sa Lord. Pagsikapan mo, na maabot mo din yung naabot niya. Amen? Pero, yung inggit na hindi maka-Diyos, yung inggit na gagawin mo ang lahat para, meron nga, tulad, ayan, papasok na dito yung kahiligang humanood ng teleserye ng mga K-drama. Di ba? Gumagawa ng kalokohan para mapaltayin niya lang yung posisyon ng isa. Di ba? Sino hindi na lang ko yung drama dito? Di ba? Di ba? Aminado naman ako doon. Guilty ako doon. Pass forward. Pagpas lang. Pagpatay. Hindi lang po actual na pagpatay. Di po ba? Ang dila po natin, wala yung buto. Napakaliit.
Meron po tayong mga pastor na handang mag-absorb niyan. Huwag niyo na pong ikwento sa iba. Kasi kumakalat po. Amen. Tayo-tayo na lang dito. Ayusin na lang natin dito sa loob. Huwag mo nang ilabas. Ano ba yun? Dito ba? Iyan yung mga chismis, gawa ng dila. Magkadugtong husla. Amen po? Pagtatalo o pagkagalit. Diba? Sa lagay ko naman, Nanay Jury, bawal nang magalit. No? Tao tayo, hello. Nasasaktan tayo. Pwede kang magalit. Huwag ka na magkakasala. Nasa Bible din yan. Paano naman huwag magkakasala, Nanay Jury? Galit na galit niya ako. Huwag mo siyang i-curse. Magalit ka, yes, nagagalit ako sa'yo. Alam niyo po, may biro nga ang mga Ilongga eh. Galit na alam mo yung parang, patsyunta ka. Diba? Papatayin niyo yung isang tao ganun, patsyunta ka. Diba ba? Galit na yan. Lumayas ka. Patsyunta ka. Diba? Pero po, ang sabi doon, magalit ka, pwede kang magalit eh. Huwag ka lang magkakasala kasi minsan may nagagalit na, di ba, naapakan yung yung ingroom. Minura na. Di ba ba? Pwede naman pag nagalit. Di ba? Kasi anak ka na ng Diyos. Amen? Tapos ang pagkagalit, huwag niyo pong itanim sa puso niyo. Pag nag-forgive kayo, kalimutan niyo. Hindi, pinatawad ko na yung kwento, kwento niyo pa rin ang kwento. Di ba? Bumubuhay pa rin yung galit kasi kwento. Pag nagalit ka, kalimutan. Ay, pagka pinatawad mo na siya, kalimutan mo na siya. Yung ng lokong boyfriend mo, sige, patawarin mo siya. Di kalimutan mo. Kasi pag-ex-ex niya eh. Di ba? Wrong ka na nga eh. Kalimutan mo na siya. Pero minsan, may time din na nakukuhaan siya ng good testimony. Kasi, ano ba yung ginawa mo nung time na nagkagalit kayo? Amen. Nakukuhaan din po yan. Lahat ng mga pinagdadaanan natin, nakukuhaan ng good testimony. Lalo na po, kung yung pinagdaanan mo, naging aral sa'yo. Amen. Amen po. Huwag mong iti-testimony yung buhay ng Ang testimony po is yung sariling buhay. Kung ano ba yung lesson learned na natutunan mo. Amen. Pandaraya. Pandaraya sa oras. Mga nagtatrabaho tayong lahat. Ang alam. Siguro, ito wala to dito. Walang ganito dito. Amen. 4:30 pa lang, alas 5 labasan, nakapila na sa time card. Diba? Wala dito yan. Ang anak ng Diyos ay laging tapat. May nakakakita man o wala. Amen. Tapos, sumobra yung sukli. Sasabihin pa, blessing. Amen. Amen. Ay, blessing ng Lord. Sumobra yung sukli. Hindi ko kasalanan. I-justify pa. Hindi ko kasalanan. Siya ang mali. Pero pag kulang, ultimong piso. Miss, kulang to ng piso. Di ba ganito? May compute pa. Amen. Di ba? Ganyan po magdala. Okay? Mahilig sa chismis. Di ba? Ang dami. Paninirang puri. Okay. Ang paninirang puri po.
ikinikwento mo sa iba ang kamalian niya na hindi man lang siya, na hindi siya karan. At hindi niya kaya ipagtanggol yung sarili niya. Amen po? Yan po ang paninirang puri. Amen. Makakse! Nakikiapid! Hindi po porket ang akala niyo lang ba yung mga nangangabit lang? No! Matthew 5. 27 ba? 26, pababa. Ang nakalagay po doon, pag nasaan mo pala yung babae, pang-aapit na yun. Ganyan mo pang, pang-aapit na yun. Amen? Nasa Matthew po yan. Hindi ko po yung katahang, hindi ko pala nailagay yung verse niya. Nasa Matthew 5 po yan. Kaya nga sabi doon, pag nagkasala ng mata mo, lukutin mo na lang. Kesa bumalik ka sa Panginoon na walang mata. Ay, mas maganda pang wala kang mata. Kesa mapunta ka sa impyerno na buo ang katawan mo. Amen po? Bakit po namin kayo pinaghihiwalay ngayon? Pansin nyo ba? Meron din ba ngayon na hiwalay po, di ba? Babae sa unahan, lalaki sa likuran. Para po walang karabitahan. Amen. Amen po. Hindi, kuya, sige. Excuse ka naman, kuya. Hindi mo naman alam. Hindi, excuse ka. Okay. Kasi ngayon palang po ito pinanak. Ito po ay hindi namin sariling desisyon. Ito po ay desisyon sa nakakataas. Ibinabalang po sa amin. Kaya ngayon po is trial and error tayo. Kaya okay lang po yan. Ano po? Bakit pa pinag-iwalay? Kasi nga po, diyan po nahuhulog kasi. Yung mga crime shoulder. Ano mo ba ganito yung asawa ko? Alam ko naman. Hanggang sa nagkaroon ng scar. Amen po? Hindi lang po pangangabit ang pakikiapid. Kundi, sa pagnanasa pa lang, pagnanasa pa lang po, is pang-aapid na po yun. So, yung mga mapupungan yung mata, medyo limitahan nyo po, ha?